Kamusta po kayo, mga minamahal kong lolo at lola at sa lahat ng ating mga kababayan? Ako po ang inyong doktora, si Dr. Benigno Manlapas, na laging nagmamalasakit sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Gawin niyo po ito at hinding-hindi na kayo babangon para umihi sa gabi muli. Narito ang isang sunod-sunod na gabay para sa mahimbing na tulog nang walang abala sa pagpunta sa banyo. Maaaring naniniwala kayo na ang pagiging maingat at pagtiyak na simot ang laman ng inyong pantog bago dumampi ang inyong ulo sa unan ay ang pinakamatalinong gawin para sa isang buong gabi ng tuloy-tuloy na tulog. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na para sa marami sa inyo, ang mismong nakasanayang iyan na tila napakaluhikal ay maaring ang mismong dahilan kung bakit sumisigaw ang inyong katawan? Nagisingin kayo ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Parang baligtad pakinggan, hindi po ba ito ang payo na ibinibigay ng lahat? Basta siguraduhin mong umihi ka muna bago matulog. Ito ang sinasabi sa atin sa loob ng mahabang panahon, at kung iisipin, parang ito naman talaga ang tamang gawin. Gayunpaman, ang karaniwang ugaling ito ay nakakaligtaan ang dalawang napakahalagang bagay na automatikong ginagawa ng inyong katawan kapag kayo ay humiga na. Una, nandyan ang gabi-gabing paglabas ng likido mula sa mga laman ng inyong binti pabalik sa inyong daluyan ng dugo. Pangalawa, nandyan ang natural na paghina dulot ng edad ng sariling antidiuretic hormone ng inyong katawan, isang hormone na nag-uutos sa inyong mga bato o kidneys na magdahan-dahan sa gabi. Kapag hindi nyo naiintindihan at napapamahalaan ang dalawang makapangyarihang salik na ito, tinatrato nyo lang ang sintomas, hindi ang tunay na sanhi ng inyong paggising sa gabi. Sa gabay na ito, hihimayin natin ang pinakakaraniwan, ngunit nakakagulat na napapabayaan ng mga pagkakamali na humahantong sa mga nakakainis na pagbiyahe papuntang banyo sa gabi. Ipapakilala rin natin ang mga bagong makapangyarihang estratehiya upang matulungan kayong pamahalaan ang isyung ito sa buong maghapon mula umaga hanggang sa sandaling mapapikit na kayo para matulog. Sasaklawin natin ang lahat mula sa inyong pang-araw-araw na gawi at ang laman ng inyong plato sa hapunan hanggang sa temperatura ng inyong kwarto na nagbibigay ng malinaw at madaling sundan na mga hakbang para sa bawat punto. Ang numero 1 estratehiya na ating tatalakayin ay halos walang kinalaman sa kung ano ang inyong iniinom, kundi may kinalaman sa kung paano kayo naghahanda para sa pagtulog. Ipapakita ko sa inyo ang isang simpleng teknik gamit ang unan na hindi lang makakatulong na patahimikin ang inyong pantog, kaya rin nitong bawasan ng malaki ang pamamanas ng inyong mga binti at pahusayin ang inyong sirkulasyon habang kayo ay nagpapahinga. Kaya manatili po kayo sa akin dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng putol-putol na tulog at isang napakasarap at mahimbing na tulog ay maaaring magsimula para sa inyo ngayong gabi. Ang problemang ito ay hindi lang basta bahagi ng pagtanda na kailangan nyong tanggapin. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga bagong patakaran ng inyong katawan at paggawa ng matalino at simpleng mga pagbabago. Isa-isahin natin ang mga estratehiyang ito sa isang luhikal na pagkakasunod-sunod simula sa kung ano ang pwede nyong gawin mula sa sandaling gumising kayo. Ang pundasyong hakbang
maging sarili ninyong health detective gamit ang isang bladder diary o tala-arawan ng pantog, ang tala-arawan ng pantog subaybayan, para ayusin ang nokturya bago tayo sumisid sa timeline ng mga gawi sa maghapon. Ang nag-iisang pinakamakapangyarihang kasangkapan na magagamit nyo ay ang bladder diary. Isipin nyo ang inyong sarili bilang isang detective na naghahanap ng mga ebidensya. Sa loob ng 3 hanggang 5 araw, isusulat nyo lang ang ilang mahahalagang impormasyon. Hindi ito tungkol sa panghuhusga. Ito ay tungkol sa pagkakita ng mga pattern o gawi na maaaring hindi nyo napapansin noon. Madalas ang solusyon sa problema ay nagiging malinaw kapag nakita nyo na ang inyong mga gawi na nakasulat sa papel. Paano panatilihin ang inyong bladder diary? Kumuha ng simpleng notebook at sa loob ng ilang araw, isulat ang sumusunod na impormasyon. Oras ng pag-ihi. Sa bawat pagkakataon na pupunta kayo sa banyo, isulat ang oras. Tinatayang dami. Inote kung ang dami ay kaunti katamtaman o marami. Kung meron kayong measuring cup na pwede nyong ilaan dito, mas mainam dahil nagbibigay ito sa inyong doktor ng mas tumpak na impormasyon. Ano at kailan kayo uminom? I-record ang oras, ang uri ng inumin, tubig man yan, kape juice, at ang dami na inyong ininom. Mga paggising sa gabi. Sa bawat pagkakataon na magigising kayo para gumamit ng banyo, isulat ang oras. Ito ang pinakamahalagang piraso ng palaisipan. Antas ng pagmamadali. Pwede kayong maglagay ng simpleng iskala na 1 hanggang 5 kung gaano katindi ang pakiramdam na kailangan na talagang umihi. Matapos lang ang ilang araw ng simpleng pagtatala na ito, kayo at ang inyong doktor ay madalas na makakakita ng malilinaw na pattern. Maaaring matuklasan nyo na ang inyong tasa ng tsaa sa hapon ay may mas malaking epekto kaysa sa inyong inaakala o na kayo ay umiinom ng karamihan ng inyong likido sa gabi na. Ang diary na ito ang magiging personal na mapa ninyo sa pagbawi ng inyong mahimbing na gabi. Ang mapayapang gabi ay nagsisimula sa matatalinong desisyon sa araw. Ang layunin ay makipagtulungan sa natural na ritmo ng inyong katawan, hindi ang labanan ito. Estratehiya numero 1, unahin ang pag-inom ng tubig tulad ng isang pro. Ang 2-hour rule. Itigil ang pag-inom bago matulog. Ang unang estratehiya na ito ay klasiko, ngunit ang karaniwang pagsasagawa nito ay may mali. Maraming tao ang humihinto sa pag-inom ng likido 1 oras bago matulog sa paniniwalang nagawa na nila ang kanilang parte, ngunit ang gabi ay naaabala pa rin. Nangyayari ito sa lahat ng sumusunod sa patakaran, ngunit wala pa ring nakukuhang ginhawa. Ang siyensya sa simpleng paliwanag. Ang issue ay kinasasangkutan ng isang mahalagang hormone na tinatawag na antidiuretic hormone o ADH. Isipin ang ADH bilang tagapamahala ng pagtitipid ng tubig ng inyong katawan sa gabi. Pagagat ng dilim ang inyong utak, ay dapat maglabas ng mas maraming ADH na nagpapadala ng signal sa inyong mga kidney na gumawa ng mas kaunting ihi na nagpapahintulot sa mahaba at tuloy-tuloy na tulog. Gayunpaman, habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga katawan ay natural na gumagawa ng mas kaunti ng hormone na ito sa gabi. Ibig sabihin, ang signal na bagalan ang paggawa ng ihi
ay mas mahina kaysa dati. Kapag pinagsama nyo ang mahinang signal na iyon sa anumang pag-inom ng likido na masyadong malapit sa oras ng pagtulog, nalalamangan nyo ang isang sistema na sadyang mahina na. Ang susi ay bigyan ang inyong katawan ng malinaw na oras na walang likido bago matulog upang maproseso ang inyong naunang ininom. Ang iyong routine, ang inyong plano ng aksyon, ang 2-hour liquid curfew at matalinong hydration. Magpatupad ng mahigpit na 2-hour cut-off. Kung ang oras ng inyong pagtulog ay alas 11 ng gabi, ang huling lagok nyo ng kahit ano tubig tsaa gatas ay dapat alas 9 ng gabi. Ang 2 oras na palugit na ito ay mahalagang panimula para sa marami. Unahin ang inyong hydration para makabawi at manatiling sapat ang tubig sa katawan nang hindi nauuhaw sa gabi. Gawin niyong misyon na inumin ang hindi bababa sa 70% ng inyong kabuuang tubig sa unang kalahati ng inyong araw. Isipin niyo ito na parang pagdidilig ng halaman ng maigi sa umaga para makuha nito ang kailangan para lumago buong araw. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay ng tubig sa inyong katawan para sa pang-araw-araw na pangangailangan nito, kaya hindi kayo makakaramdam ng sobrang uhaw habang papalapit ang oras ng pagtulog. Estratehiya numero 2, kontrolin ang pamamanas sa araw gamit ang banayad na haplos, mga bukong-bukong at ibabang 21 senyales mula sa puso. Maraming tao ang nakakapansin na ang kanilang mga bukong-bukong at ibabang binti ay medyo namumaga o nagkakaroon ng manas pagkatapos ng maghapon. Ito ay madalas na mild edema o fluid retention, at ito ay isang malaking nakatagong sanhi ng pag-ihi sa gabi. Isipin ang inyong mga ibabang binti bilang mga espongha na sumisipsip ng likido sa araw habang kayo ay nakaupo o nakatayo. Kapag humiga na kayo sa gabi, ang lahat ng naipon na likido na iyon ay napipiga pabalik sa inyong daluyan ng dugo, didiretso sa inyong mga kidney at gigisingin kayo, isang senyales mula sa puso. Sa ilang mga kaso, ang madalas na pag-ihi sa gabi ay maaaring maging senyales mula sa inyong cardiovascular system. Kapag ang puso ay hindi pumipintig ng maayos, ang pamamahala ng likido sa katawan ay naaapektuhan na humahantong sa pamamanas sa araw. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pamamahala sa presyon ng dugo at sirkulasyon. Isa sa pinakasimple at pinakadirektang paraan upang tulungan ang inyong katawan na pamahalaan ang likidong ito bago kayo matulog ay sa pamamagitan ng banayad na masahe. Ang inyong plano ng aksyon ang masahe sa binti sa hapon. Sa kalagitnaan hanggang hapon, maglaan ng 5 hanggang 10 minuto upang magsagawa ng magaan na masahe sa inyong mga binti at lulod. Hindi ito isang deep tissue sports massage. Ang layunin ay dahan-dahang hikayatin ang naipon na likido na gumalaw pabalik pataas patungo sa sentro ng inyong katawan habang gising pa kayo, at pwede nyo itong iihi. Paano ito gawin? Umupo ng komportable na may isang binti na nakataas. Gamit ang magaan at banayad na diin ng mga palad ng inyong mga kamay, humaplos pataas mula sa inyong bukong-bukong patungo sa inyong tuhod. Laging gumalaw sa direksyon ng inyong puso. Gawin ito ng paulit-ulit sa lahat ng panig ng inyong ibabang binti. Ang simpleng aksyon na ito
ay nagpapasigla sa inyong lymphatic system na responsable sa paglilinis ng labis na likido, sabayan ng pagtataas. Kung maaari gawin ito habang ang inyong mga binti ay bahagyang nakataas. Ginagamit nito ang grabidad para tulungan kayo. Ang banayad na routine na ito ay tumutulong na maproseso ng maaga ang naipon na likido sa maghapon na nag-iiwan ng mas kaunting trabaho para sa inyong mga kidney sa gabi. Ang 3 oras bago kayo magbalak matulog ay ang pinakamahalaga para maihanda ang entablado para sa isang tuloy-tuloy na gabi. Dito nyo bibigyan ang inyong digestive system at inyong mga kidney ng kinakailangang head start. Estratehiya numero 3, ang 3-hour food buffer at ang mga nakatagong pampaihi sa inyong plato. Ang 3-hour food buffer, pigilan ang pag-ihi sa gabi. Ang estratehiyang ito ay ang perpektong kapareha ng liquid curfew, ngunit ito ay higit na mapanlinlang na perpekto nyo na ang inyong oras ng paghinto sa pag-inom, ngunit ang problema ay nananatili. Ang salarin ay maaaring nagtatago sa inyong plato sa hapunan. Ang siyensya sa simpleng paliwanag. May 2 bagay na gumagana dito. Una, maraming pagkain ang natural na diuretics o pampaihi. Ibig sabihin ay nagiging sanhi ito na gumawa kayo ng mas maraming ihi. Alam natin ang tungkol sa caffeine at alak, ngunit kahit ang mga masusustansyang pagkain tulad ng celery pipino at pakwan ay maaaring magkaroon ng ganitong epekto. Pangalawa at higit na mas mahalaga ay ang epekto ng asin at asukal. Kapag kumain kayo ng pagkaing mataas sa sodium o asukal sa gabi, ang inyong katawan ay kailangang magtrabaho ng husto upang ibalik ang panloob na balanse nito. Kumukuha ito ng tubig mula sa inyong mga cell para palabnawin ang sodium at iproseso ang asukal. Ang lahat ng labis na likido na iyon ay idinidiretso sa inyong mga kidney na may malinaw na utos pisyolohikal. I-flush ito palabas. Ngayon, ang patunay para dito ay medyo malinaw. Sa ilang pag-aaral, tiningnan ng mga mananaliksik ang 2 grupo ng mga nakatatanda. Parehong grupo ang kumain ng eksaktong parehong pagkain, ngunit ang isang grupo ay kumain ng maaga sa gabi, habang ang isa naman ay kumain ilang oras lang bago matulog. Ang mga resulta ay kamangha-mangha. Ang grupong kumain ng late ay gumawa ng mahigit 1 tasa ng ekstrang ihi sa gabi. Iminumungkahi nito na ang pagkain ng maaalat o matatamis na pagkain sa gabi ay isang malaking panganib na magpapagising sa inyo para umihi. Ang inyong plano ng aksyon. Maging maingat sa huling kain. Gumawa ng 3-hour digestive buffer. Tapusin ang inyong huling malaking kain sa araw na iyon ng buong 3 oras bago kayo magbalak matulog. Nagbibigay ito sa inyong katawan ng sapat na oras upang iproseso ang pagkain at pamahalaan ang bigat ng likido na resulta ng panunaw habang kayo ay gising pa at aktibo. Maging mapagmatyag sa inyong hapunan. Basahin ang mga label at maging maingat sa inyong pagkain ng asin. Piliin ang mga complex carbohydrates tulad ng kamote o brown rice kaysa sa mga simpleng asukal tulad ng puting tinapay, mga panghimagas o matatamis na inumin. Maging aware sa mga natural na diuretic na pagkain at siguro ay ilaan na lang ang mga ito ng mas maaga sa araw.
Pumili ng merienda ng matalino. Kung talagang kailangan nyo kumain ng merienda sa gabi, gawin itong maliit na bahagi ng protina at malusog na taba tulad ng isang dakok na mani o almonds. Ang mga ito ay may kaunting epekto sa balanse ng likido ng inyong katawan. Ang gintong oras, bago matulog ritual, bago humiga. Napamahalaan nyo na ang inyong araw at gabi ng perpekto. Ang huling oras na ito ay tungkol sa pagdadala ng momentum na iyon sa buong gabi gamit ang ilang simpleng nakaka-relax na ritual. Estratehiya numero 4, ang gravity reset. Itaas ang inyong mga binti. Pagtaas ng binti, ang gravity reset para sa mas magandang sirkulasyon. Dumating na tayo sa pinaka-critical at madalas ay game-changing na estratehiya. Ito ay para sa taong ginagawa naman ang lahat ng tama. Ang fluid curfew, ang maagang pagkain, ang tamang temperatura ng kwarto, at nagigising pa rin gabi-gabi. Ang pangunahing problema ay hindi ang inyong pantog, kundi ang gravity. Ang siyensya sa simpleng paliwanag. Paglipat ng likido dulot ng gravity habang kayo ay gising. Nakaupo man kayo sa mesa o naglalakad-lakad, ang gravity ay patuloy na humihila ng likido pababa sa malalambot na tissue ng inyong mga ibabang binti. Ang banayad na pag-iipon ng likido na ito ay napakakaraniwan. Ang likidong ito ay tila nakaparada sa inyong ibabang bahagi ng katawan na alis sa inyong pangunahing sirkulasyon pansamantala. Pagkatapos ay hihiga kayo ng patag sa kama. Ang puwersa ng gravity ay biglang nawawala. Sa loob ng susunod na 1 hanggang 2 oras, ang lahat ng likidong iyon na naipon sa inyong mga binti na maaaring umabot sa kalahating litro o higit pa ay nasisipsip pabalik sa inyong daluyan ng dugo. Nararamdaman ng inyong mga kidney ang malaki at bigla ang pagpasok ng likido at anti-trigger sa emergency filtration mode. Nagtatrabaho sila ng mabilis para iproseso ang tambak na likidong ito na pinupuno ang inyong pantog sakto kung kailan pumasok na kayo sa inyong unang malalim na tulog na humahantong sa inaasahang paggising ng 2:00 ng madaling araw. Ang patunay nito ay hindi lang teorya kundi na ipakita na sa mga klinikal na setting. Sa ilang kaso, isang grupo ng mga senior na may banayad na manas sa binti at pag-ihi sa gabi ay inutusang humiga lang at itaas ang kanilang mga binti sa mga unan sa loob ng 60 minuto bago matulog. Ang mga resulta ay revolusyonaryo. Ang grupo na nagtaas ng binti ay nakaranas ng matinding pagbawas sa mga pangyayari ng pag-ihi sa gabi. Epektibo nilang naproseso ng maaga ang likido ng maghapon bago matulog na nag-iiwan sa kanilang mga kidney ng kaunting trabaho na lang sa gabi. Ang inyong plano ng aksyon ang 60 minutong pagtataas ng binti. Gawin itong ritual sa loob ng 60 minuto bago nyo balak matulog, itaas ang inyong mga binti. Habang nagbabasa kayo ng libro o nanonood ng telebisyon sa kama, maglagay ng 2 matigas na unan sa ilalim ng inyong mga tuhod at binti upang ang inyong mga paa ay komportableng nasa itaas ng antas ng inyong puso. Hayaan ang gravity na magtrabaho para sa inyo. Ang posisyong ito ay nagpapahintulot sa gravity na gawin ang trabaho na pinapaagos ang naipong likido mula sa inyong mga binti
pabalik sa inyong sirkulasyon. Mapoproseso na ng inyong katawan ang likidong ito at maaari nyo itong ilabas sa inyong huling pagpunta sa banyo bago kayo mahulog sa malalim at tuloy-tuloy na tulog. Ito ang pinakamahusay na estratehiya para makaiwas. Estratehiya numero 5 ang mainit na pagbabad ng paa. Mainit na footbath pahusayin ang sirkulasyon at malalim na tulog. Ito ay isang simple at nakaka-relax na dagdag sa inyong ritual bago matulog na maaaring magkaroon ng nakakagulat na makapangyarihang epekto. Ang mainit na pagbabad ng paa bago matulog ay higit pa sa pagpaparelax sa inyo. Dahan-dahan nitong pinapasigla ang inyong peripheral circulation. Ang siyensya sa simpleng paliwanag. Ang pagbabad ng inyong mga paa sa mainit na tubig ay humihila ng daloy ng dugo pababa sa inyong mga paa. Ang prosesong ito, na kilala bilang vasodilation, ay nagpapalawak sa mga daluyan ng dugo sa inyong ibabang bahagi ng katawan. Ito ay may napakagandang unloading effect sa inyong core at inyong mga kidney. Sa pamamagitan ng paghila ng sirkulasyon patungo sa inyong mga paa, binabawasan nyo ang central blood pressure na nag-uutos sa inyong mga kidney na magtrabaho ng husto. Ito ay isang banayad na paraan upang sabihin sa inyong katawan na kumalma at bagalan ang proseso ng pagsasala nito para sa gabi. Bilang bonus na ipakita na ang pagpapainit ng mga paa bago matulog ay tumutulong sa mga tao na makatulog ng mas mabilis at masiyahan sa mas malalim na tulog. Ang inyong plano ng aksyon, isang 15 minutong pagbabad. Isama ito sa inyong pagpapahinga. Pagkatapos nyong itaas ang inyong mga binti o kahit habang ginagawa ito, maghanda ng maliit na palanggana ng komportable at mainit-init, hindi nakakapaso na tubig. Ibabad at mag-relax. Ibabad ang inyong mga paa ng 10 hanggang 15 minuto. Pwede kayong magdagdag ng Epsom salts o ilang patak ng nakakakalmang lavender essential oil para sa dagdag na benepisyo ng relaxation. Patuyuin at magsuot ng medyas. Pagkatapos ng pagbabad, patuyuin ng maigi ang inyong mga paa at agad na magsuot ng komportableng medyas upang panatilihin itong mainit, na nagdadala sa atin direkta sa ating susunod na estratehiya. Estratehiya numero 6 ang double void, ang ilusyon ng walang laman na pantog. Double voiding, simutin ang laman ng pantog. Ibinabalik tayo nito sa nakakagulat na ideya mula sa simula. Ang estratehiyang ito ay para sa masigasig na tao na pumupunta sa banyo bago matulog, pakiramdam ay simot na, ngunit nagigising pa rin makalipas ang 1 o 2 oras dahil sa matinding tawag ng kalikasan. Hindi ito gawa-gawa lang ng isip nyo. Ito ay usapin ng hindi kumpletong paglabas ng ihi. Ang siyensya sa simpleng paliwanag, post-void residual volume. Habang ang mga kalamnan sa pelvic floor ay nagbabago sa pagtanda at habang ang prostate ay madalas na lumalaki sa mga lalaki, ang kakayahan ng pantog na ganap na mawalan ng laman sa isang subok ay maaaring mabawasan. Akala nyo wala ng laman, ngunit isang malaking halaga ng ihi, madalas ay 2 hanggang 3 onsa ang naiiwan. Ang natirang ihi na ito ay mabilis na humahalo sa bagong ihi na ginagawa ng inyong mga kidney na nagiging sanhi upang maabot ng pantog ang limitasyon nito ng mas mabilis kaysa sa nararapat.
Ito ang nagtitrigger ng maagang paggising. Ang klinikal na solusyon para dito ay isang simpleng teknik na tinatawag na double voiding. Ang pagiging epektibo nito ay sinusuportahan ng klinikal na datos. Sinuri ng isang pag-aaral ang mismong teknik na ito at natuklasan na ang grupo na nagsagawa ng double voiding ay nagkaroon ng malaking kabawasan sa paggising sa gabi. Napatunayan ng pananaliksik na isang malaking halaga ng natirang ihi ang matagumpay na nailabas bago matulog. Ang inyong plano ng aksyon, ang tumpak na teknik ng double voiding, unang pag-ihi pumunta sa banyo at ilabas ang laman ng inyong pantog ng normal. Mag-relax at huwag magmadali. Ang panahon ng paghihintay. Tumayo at ipagpatuloy ang inyong routine bago matulog. Magsipilyo ng ngipin. Magpalit ng damit. Basahin ang inyong libro. Hayaang lumipas ang 15 hanggang 20 minuto. Pangalawang pag-ihi. Bago kayo humiga sa kama para sa gabi, bumalik sa banyo. Umupo, i-relax ang inyong mga kalamnan ng lubusan at subukang umihi muli. Kahit na hindi nyo nararamdaman ang matinding pagnanais, ang maliit na halaga na inyong mailalabas sa pangalawang pagsubok na ito ay ang inyong tiket sa mga oras ng ekstrang tuloy-tuloy na tulog. Pag-optimize ng inyong santuaryo ng tulog sa gabi. Sa wakas, ay nasa kama na kayo handa para sa nakapagpapanumbalik na gabi. Ang huling hakbang na ito ay tinitiyak na ang kapaligiran ng inyong kwarto ay nakakatulong, hindi nakakasagabal sa inyong layunin na matulog ng tuloy-tuloy. Estratehiya numero 7, ang bitag ng malamig na kwarto. Paano niloloko ng inyong thermostat ang inyong mga kidney? Ang bitag ng malamig na kwarto. Paano tinitrigger ng temperatura ang nokturya? Natutulog ba kayo sa malamig na kwarto sa pag-aakalang nakakatulong ito na makatulog kayo ng mas mahimbing, habang ang mas malamig na kwarto ay karaniwang inirerekomenda para sa kalidad ng tulog? Kung ito ay masyadong malamig, maaaring ito mismo ang dahilan kung bakit kayo nagigising. Ang temperatura ng inyong kwarto ay may direkta at nasusukat na epekto sa funksyon ng inyong kidney. Ang siyensya sa simpleng paliwanag. Cold-induced diuresis. Ang pangunahing instinct ng inyong katawan para mabuhay ay protektahan ang core temperature nito. Kapag ang inyong balat, lalo na sa inyong mga braso at binti, ay nalantad sa malamig na kapaligiran, nagtitrigger ito ng tinatawag na peripheral vasoconstriction. Ito ay isang mabulaklak na salita para sabihing ang mga daluyan ng dugo sa inyong mga paa at kamay ay sumisikip upang itulak ang mainit na dugo paloob patungo sa inyong mahahalagang organ. Ang prosesong ito ay nagpapataas ng dami ng dugo at presyon sa core ng inyong katawan. Nararamdaman ng inyong mga kidney ang biglaang pagtaas na ito sa central pressure bilang isang estado ng fluid overload o sobrang tubig. Tumutugon sila sa pamamagitan ng paggawa ng pinakamagaling nilang gawin, ang pagsasala ng ekstrang dugo na iyon at paggawa ng ihi upang bawasan ang dami at presyon. Hindi kayo umiihi dahil may ininom kayo. Umiihi kayo dahil niloko ng inyong thermostat ang inyong katawan sa isang estado ng maling hydration. Ang inyong plano ng aksyon
Manatiling komportableng mainit. Ayusin ang thermostat o electric fan. Hanapin ang komportableng gitna. Ang ideal na temperatura ay hindi nagyayelo sa lamig, kundi komportableng presko. Mag-eksperimento upang makita kung anong temperatura ang pinakamasarap sa pakiramdam nang hindi kayo nilalamig. Panatilihing mainit ang inyong balat. Ang trigger para sa prosesong ito ay ang pakiramdam ng lamig sa inyong balat. Ang pinakasimple at pinakaepektibong solusyon ay magsuot ng mainit at preskong medyas sa pagtulog. Kahit ang pagsusuot ng magaan na pajama ay maaaring pigilan ang signal ng lamig na maipadala. Ang simpleng gawang ito ay nagsasabi sa inyong katawan na ang core temperature nito ay ligtas at hindi nito kailangang magtapon ng likido upang protektahan ang sarili. Hinahayaan nitong makapagpahinga sa wakas ang inyong mga kidney. Bago tayo magtapos, kailangan nating talakayin ang isang mahalagang punto. Alam ko na ang ilan sa inyo ay nag-iisip, napakaganda ng lahat ng ito, pero meron akong totoong kondisyong medikal. Meron akong lumaking prostate diabetes o ako ay umiinom ng diuretic na gamot para sa aking high blood pressure. Tama po kayo ng 100% sa pag-iisip niyan. At napakahalaga na tayo ay maging malinaw dito. Ang mga pagbabago sa pamumuhay na ito ay napakamakapangyarihang mga kasangkapan, ngunit sila ay mga kapareha, hindi pamalit sa propesyonal na pangangalagang medikal. Ang paggising para umihi ay maaaring maging senyales ng isang nakatagong kondisyon sa kalusugan na kailangang tugunan ng isang doktor. Palaging kumonsulta sa inyong personal na doktor bago gumawa ng anumang malaking pagbabago sa inyong routine. Alam nila ang inyong kasaysayan ng kalusugan at sila ang may una at huling salita sa inyong paggamot. Isang mahalagang aral para sa ating lahat. Ang ating katawan ay nagbabago habang tayo ay nagkakaedad at imbes na labanan ito, dapat natin itong unawain at alagaan ng may pagmamahal at tamang kaalaman. Ang simpleng pagbabago sa ating gawi ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa sa ating buhay. Kung nakatulong sa inyo ang gabay na ito, pakiusap na bigyan ako ng isang pabor at pindutin ang like button. Talagang nakakatulong ito na maiparating ang mahalagang mensaheng pangkalusugan na ito sa mas marami pang mabubuting tao na katulad nyo. At siguraduhing mag-subscribe para hindi nyo mapalampas ang aming susunod na gabay. Gusto naming makarinig mula sa inyo sa mga komento sa ibaba. May mga tao ba dito na nagtagumpay gamit ang mga tip na ito? Paki-share naman ang inyong kwento dahil maaari itong magbigay inspirasyon sa iba. Gayun din, huwag mahiyang magtanong ng inyong sariling mga katanungan. Aktibo akong nagbabasa ng mga komento at ginagawa ko ang aking makakaya upang sagutin ang bawat isa. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano gumagana ang inyong katawan at paggawa ng mga estratehiko at suportado ng siyensyang pagsasaayos sa inyong araw at gabi, maaari nyo nang mabawi sa wakas ang inyong tulog at gumising na presko at may panibagong lakas. I-share nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at pamilya para lahat tayo ay maging malusog